Silent night, holy night, all is calm, all around yon Virgin Mother and Child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Silent night, holy night, shepherds quake at the sight, glory stream from heaven afar, heavenly hosts sing Alleluia. Christ the Savior is born. Christ the Savior is born. Silent night, holy night, Son of God, love's pure light, radiant beams from thy holy face, with the dawn of redeeming grace. Jesus, Lord, at thy birth, Jesus, Lord, at thy birth. Silent night, holy night, Magandang araw po sa inyo lahat and welcome to our 2 o'clock habit, Buhay Mahalaga. Facebook Live ni Congressman Lito Atienza at ng ating mga kasama. Sa mga maagang nandito ngayon, ako'y bumabati sa inyo lahat. Ha? At yung po namang kahapon ay nagwagi, ayon sa aming committee, dun sa ating most interesting remark, ay galing sa inyo, pinili nila ito. Galing kay Fe Pagaligan. Ito sinabi ni Fe, Kong, nag-iinit po ulo ko kapag naririnig ko si Cayetano, lalo na kapag nagtatago siya sa mga pahina ng Biblia. Lumuhod pa, para namang usa ng sungay ay sanga-sanga. di mo ba maganda? Fe, congratulations, ha? Susuot mo yung polo shirt na bibigay ko sa'yo, ha? At isang karangalan na makasama ka dito sa ating programa at sa iyong ibinigay na iyong kuro-kuro. And I agree with you. And I believe everyone agrees with you.
So, congratulations, Fe. Basta kumonta ka lang kay Maricar sa tanggapan ko para ma-coordinate ninyo yung paano namin mapapadala sa yung napanulunan. Tuloy natin ang ating pag-uusap. Kahapon nagalit ng ating Pangulo. Napanood ba nyo yung kanyang press con? Ako hinintay ko, sabi niya alas 5, pero actually nag-umpisa yung press con, alas 7 na eh. Pero, mabuti naman hinintay ko dahil yung kanyang mga binig kasi talagang napapanahon eh. Yung kanyang pagkagalit ay napapanahon. Hinihintay-hintay ko na yun. Sabi ko, magagalit ang Pangulo rito. Hindi pwedeng hindi. Akalain ninyo yung budget inaprubahan ng wala sa lugar para matapos lang ang diskusyon at para makapagbakasyon ng mga congressmen, makansela at ma-adjourn ng Kongreso at Nobyembre na puro kami magkikita. Okay lang lahat yan. Pero yung budget, ang nalagay sa alangan. Hindi mo ginawa yung talagang isinasaad ng saligang batas at ng rules of the House at yung tamang paraan ng pagbalangkas at pagpasa ng national appropriations. Yung budget ng bansa, yun po ang kanyang inilagay sa alangan. Maaaring walang kabuluhang mangyayari, makadidelay ng approval ng budget for 2021. Tapos nagbigay sisi pa. Pag na-delay daw, kasalanan ng Senado, ay nagalit si Senate President Soto. Hindi nagbibiru-biru yun. At hindi gumagamit ng kapangyarihan yun. At hindi nag-aabuso yun sa kanyang pwesto. Nagalit. Talagang kinumpront siya. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ikaw ang may kagagawan, tapos bibigyan mo si Senado. We have never delayed the budget for personal reason. Yung ginawa mo, personal yan. Kaya yung pagpasok ng ating Pangulo sa usapin, napapanahon. Yung kanyang galit, kailangan. At yung kanyang babala, ay kailangan din. Ano sabi ng Pangulo? Tapusin nyo ang budget nasa oras at sa tamang paraan. Huwag nyong gagawing hostage ang budget sa politika. Hindi makakayanan ng ating mga mamamayang nagdurusa sa COVID-19, naghihirap sa ekonomiya, na ang pondo ang budget na ating inihanda para sa bayan ay hindi po ninyo gagawin ng tama. Tama naman yung kanyang sinabi. Alam niyo yung ginawa ni Speaker Cayetano, gaya ng pinapaliwanag ko sa inyo kahapon. Malalagay sa alangan ang ating budget, ang ating general appropriation. Sapagkat, wala sa lugar ang pagkakahawak eh. Tinapos yung debate na hindi man lang natatanong, 14 na department pa. At pagkatapos nung abrupt termination, out of order, pinipilit ng mga alipuris niya, tama raw yung ginawa nila. Makipagtalo kayo kay Presidente. Gusto ko makita ang inyong talagang pangangatwiran. Makipagtalo kayo, sabihin nyo, tama yung ginawa nyo. Mantalang kami, sinabi na namin noon, ulit-ulitin ko, mali ang ginawa ninyo. Para lamang mamulitika kayo at manguyapit kayo sa mga pwesto nyo, ayaw ninyong magpatuloy ang pagtalakay sa National Appropriations Bill. Tinigil ninyo ang tamang proseso, yung busisiin ng budget ng bawat kagawaran, makapagsalita ng malaya ang mga miyembro, pinigil nyo, at tapos tinapos ninyo ang sesyon. Adjourned until November 16. Why did you do that? Anong klaseng pag-iisip yan? Tama naman yung sinabi ng Pangulo. Huwag niyong paglalaroan ng budget, magagalit na ako. Ngayon, pinalalabas naman ng mga alipuris niya, nagalit daw dahil sa pamumulitika ng mga miyembro, lalo na yung aspirants for the speakership. Hindi po si Congressman Velasco pinagalitan. Sa aking pananaw, at yung mga nakinig ng pahayag ng Pangulo, malinaw. Ang pinatutungkulan niya, si Speaker Cayetano. Bakit? Siya ang speaker, siya ang leader,
Siya ang nagdrama. Ilang ulit na niya dinadrama ang Kongreso. Inaaksaya niya ang panahon ng Kongreso. Imbis na budget na pag-usapan, kung ano ng mga telenovela pinalalabas niya. At sino po ba ang nag-terminate ng pagbalangka sa budget? Sino po? Siya mismo eh. Hindi na nga nakuhang makiusap sa isang mga alipuris niya. Siya na mismo. I move. Hindi lang yun. Sino po ba nag-adjourn? Sino ang nagpumutol na ng sesyon? Isang buwan kami hindi magtatrabaho. Sino po? Si Speaker Cayetano. Tanggapin mo ang tungkulin na responsibilidad. Hindi ngayon tahimik-tahimikan. Sasabihin mo pa rin walang problema. Ano nga walang problema? Isang buwan tayo magbabakasyon. Isang buwan magkakaroon ng delay. Tama naman si Senate President Soto. Huwag mong ipilit na walang epekto. Madidelay talaga tayo. Kung merong magdemanda sa Supreme Court na hindi tama ang pagkakabuo ng budget na ito, na yung pagkakaputol ng investigasyon sa bawat kagawaran kung paano gagastusin ang pera, pinutol mo. Hindi po masasangayunan ng batas yan. That will be declared definitely as an illegal act which could jeopardize the approval of the budget. Sino ang gumawa nun? Speaker Cayetano. Sino po bang tumawag ng bakasyon? Kami po ba? Ayaw nyo kami pagsalitain. Nakamute kami lahat eh. Bumoto kayo. Hindi naman kami makaboto. Magsalita kayo. Hindi naman kami payagang magsalita. Pagod na ako rito sa issue ito ng Kongreso. Katulad ni Pangulo, ako po isang sawa na araw-araw para bagang meron tayong binubunot na bayawak sa lungga na ayaw umalis. Hindi mo naman mahilang bigla, baka maputol nga yung buntot. Tama ba yung example ko? Palagay ko, angkop eh. Pero ganito na lang bang ating gagawin? Araw-araw, ito na lang bang ating gagawin? Ano naman ang gagawin ng speaker? Ano kaya ang drama naman niya yan? Ano kaya ang gagawin nito mga alipuris niya? Ito ang dapat mangyari. Mag-resume kami ng sesyon. Yan po naman ang panukala namin magmula nung pinagbakasyonan niya ang Kongreso. Sabi namin, hindi. You have to resume. Even if you are against it, Mr. Speaker, members can on their own, resume sessions even without you. Yan po ay decided issue na sa Korte Suprema. Ilan na pong ganyan ang nakita kong kaso na yung presiding officer o yung umuupo sa isang city council ay nag-aabuso, ay nagpumilit po ang kabuuan, i-overrule siya. Ilang beses na po ako nakakita ng desisyon ang Korte Suprema kumakatig po the rule of the majority and never to support yung ganyang klaseng dictatorship, authoritarianism, and arrogant use of power. Kaya ang aking desisyon ay magsesyon kami. Sa salita ng Pangulo, lalo na, very clear, you better do something about this in the next few days. Hindi next week, hindi next month, hindi in the next few days. Kailangan gumawa ng remedyo ang kabuuan. Huwag na natin asahan si Speaker. Ito baka nagbakasyon eh. Ewan ko saan. Sa lungga ng bundok ng tira-tira. Bakit tayo magbabakasyon? Yung budget, hindi natin ginawa ng tama. Bakasyon? So ako, I urge all our members, magsesyon tayo. Kailan? Mag-decide kayo. Next week. Any day. And then let's go back to the budget. Do it properly. With or without Cayetano, ha? He is not the Philippine Congress. We, the majority members especially, are composing the Congress of the Philippines. It is our duty to really perform our job properly and not to follow ridiculous showmanship, drama, telenovela,
Moro-moro, Zarzuela. Let's not play around with our responsibilities. People are getting hungry, businesses are closing down, and people need government attention more than any time today. So this is not the time to play around, Speaker. And I'm sure many of my colleagues are already feeling the same. Nangangalit na rin ang kalooban nila sa nangyayari, subalit hindi lang kumikibo. Pero pag nagkaroon ng tawag for any session, I am almost sure a great majority will respond favorably because they want to continue deliberating on the budget in the right way dahil yung ginawa niyang pagputol ng interpellation, hindi tama yan. Ang sagot nila, hindi, meron naman kaming inassign na committee. Sila na ang magtatrabaho. Ano? Ngayon lang ako nakakita ng Kongreso na ibinigay yung kanilang tungkulin sa isang special committee of 3 or 4 or 5. Sila na lang mag-uusap tungkol sa mga detalles daw ng budget sa bawat departamento. Aba, gumawa na naman sariling rule. Si Speaker Cayetano. Siya lang ang gumawa niyan. Supported by his selected Rara boys. Sabi ni Boyet Gonzales, ay, luma na, ginagawa na namin yan. Kayo. Pero alam ko hindi ginagawa ng matinong mga, ano sabi ni Dan Fernandez? Collegiate body. Collegial body. Dan, collegial body. Ang sagot din naman ng mga alipuris na iba. Wala namang irregular doon. Bubusisiin din naman ng special committee yan. So, pag kayo na lang nag-uusap sa kwarto, in the privacy of your own confidential group, baka hindi effective yung committee work na mangyayari dyan. Baka ang mangyayari dyan yung committee ma-transform into a special committee na ang tawag ay Kumita Committee. Pagka hindi transparent ang proseso, ang pinag-uusapan ay trilyon, 4.5 trillion pesos, pwedeng magkasundo-sundo yan. O yan o 1 for you, 1 for me, 2 for you, 2 for me, 5 for you, 10 for me, 10 for you, 20 for me. Lalabas na yung katakawan at weaknesses ng bawat isa dyan. Doon tayo magdebate sa floor, open, transparent, kasama ang mga mamamayan. Maski na minumute na nyo at kami madalas alisan nyo ng aming tinig, pag transparent, better than private deliberations of the budget between your committee and the different departments. Hindi tama yung proseso yun. Ngayon ko lang narinig yung invention na yan. Para yata nag-invento ka na naman ng panibagong paraan. Ang katulong mo, si Congressman Boyet Gonzales, patalino yan. Yan ang gumawa ng mga rules natin para sirain. Rules to be violated. Dinedepensa niya yung pork barrel ng bagong congressman ako. 2013. My first privilege speech was about to talk against the pork barrel where Napoles was playing a major role. And the rest is history. Ang sabi niya na, hanggang ngayon, hindi ko makakalimutan. I'm talking about Congressman Boyet Gonzales, Mandaluyong. Kung ayaw mo ng pera mo, huwag mong pakialaman ang pera namin. Anong klaseng pag-iisip ito? Akala nila pera nila yung pinag-uusapan namin. Sabi ko, pasensya na kayo, Mr. Congressman. Hindi mo pera yan. At hindi ko rin pera yan. Hindi natin pera yan. Pera ng taong bayan yan. At dinudukot nyo. Nilalaspag nyo. Ayun, lahat kayo binigyan ng COA. Investigation. Special Investigation Team para tingnan kung ano yung mga binili nyo mga milyon-milyon pisong hamburger. At saan nyo dinala? Anyway, pagka hindi transparent, lalabas na yung mga weaknesses ng tao. Wala naman nakakakita.
Sige na, lagyan mo ng 10 billion yung distrito ko. Hindi, gawin mo ng 20. O, wala na. Madaling pag-usapan. Kaya, Mr. President, again, you came in at the right time. But please, be more specific. Dahil ginugulo ng mga alipuris ni Cayetano ang usapan. Ang may kasalanan daw si Velasco na naman. Lahat ng may mangyari sa Kongreso, si Velasco may kasalanan. Sino po ba talaga ang inyong pinatutungkulan? Ako'y nagbabasa ng dyaryo. Ako'y nakinig sa inyo. Alam ko, pinatutungkulan nyo yung liderato ng Kongreso. Yung mga gumawa ng lahat ng hakbang na sinasabi nyo, jeopardizing the budget, using the budget as a leverage for political intentions, adjourning the session. Sino po ba yan? Velasco ba yan? Hindi po. Alam natin lahat, si Cayetano yan. You're talking about Cayetano. Binabasa ko po itong Philippine Star. May story rito tungkol sa inyo, Mr. President. Kayo raw ay humarap muna before your press con sa mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police to tell them that you might need their help in making sure that government would not operate on a reenacted budget. Details of the meeting were not immediately available, but it was said that you told the military and police officers that you regretted picking Cayetano as your running mate over former Senator Ferdinand Marcos in the last 2016 election. Therefore, kanino frustrated? Kanino disappointed? Kanino naiinis? Hindi pa galit siya. Sigurado ko, naiinis pa lang yan. Di kay Cayetano ha, nabanggit nga raw niya na, sisi na nga ako, bakit ko na nagawang running mate ito eh. Magulo pa lang katabi ito. Malikot ang kamay, malikot ang isip. Kaya, ano ibig sabihin ng babala ng ating Pangulo? Yun alam kong gagawin yan. Kapag ka hindi sinunod yung kanyang sinasabing magtrabaho kayo by virtue of constitutional powers and existing laws, the President has a right to force members of Congress to sit down and work properly and do not play around. Can the President do that? Can the President call in the military? Yes. Can he call in outside forces to force Congress to open up and work? Yes. Yun ang aking pananaw po. Sapagkat pagka pinag-uusapan na kagalingan ng mayoriya ng Pilipino ay hindi pwedeng paglaruan ni naman ang hawak niyang kapangyarihan. Alam ba nyo, sinasabi kasi, maski nagugustuhin daw namin magsesyon, ay hindi raw kami makapapasok sa Kongreso dahil meron daw siyang mga bantay doon. At sabi ni Cayetano yan, ang sagot namin dyan, pagka kami nag-decide na magsesesyon dyan, wala kayong magagawa. Dahil pag pinilit namin gamitin ang Kongreso sa aming pagtatrabaho, gagawin namin yan. Yung salita ng Pangulo ngayon, baka mangyayari yan eh. Yung mga nakabaladrang mga tauhan ninyo dyan eh, isa-isang madampot. At mailagay muna sa ayos bago kami payagang magsesyon. But no one should even attempt at preventing members of Congress to do their job, to legislate, especially on the National Appropriation Bill, the budget for 2021, huwag po ninyong isipin niyang ganyan. Alam kong natutulog na kayo dyan sa Kongreso ngayon. Alam kong binabantayan niyo ang mga gate. Alam kong binabantayan niyo para hindi raw makapagsesyon ang sino man pag nag-decide po ang mga miyembro. Pag may meeting kami, I would urge every member of Congress to report for work. Magsesyon tayo, sapagkat yan ay tungkulin natin lahat.
Kaya gumaganda ang usapan, pero mag-ingat kayo sapagkat hindi mga magaganda itong nangyayaring ito na kailangan dito matuwid na pamumuno ay pinakikita naman ng ating Pangulo. So, let's do our best. Cayetano can do whatever he wants to do. Basta tayo magtrabaho ng maayos as members of Congress. Talagang sa puntong ito, wala na po tayo siguro magagawa kundi gumawa ng hakbang na karapat-dapat upang ang mga kapritsyo ng pamunuan ngayon sa Kongreso at ng kanyang barkada ay hindi manaig. Samantala, babasahin ko po yung mga reaksyon nyo, ha? Mario Reyes, bakit po grupo na lang ni Cayetano ang tumatalakay sa pambansang budget? They are working on it kahit on leave. And ang kuros, ano na po ang inyong gagawin? Yun nga po pinapaliwanag ko, hindi pwedeng ganyan. Na yung selected members ng committee, sila na lang ang mga bumubusisi ng budget. Magkakasingkula yan. Magkakasama yan. Under one direction and one mentality. Kaya tawag ko nga, hindi committee yan. Committee yan. Tagumpay de los Reyes Jr. Take care and God bless you. Salamat po sa pag-share ng kaganapan sa loob ng Kongreso. Violeta Macapagal, Kong, ano po kaya ang gagawin ni Presidente kung ipipilit ni Cayetano at kanyang mga alipuris ang kagustuhan niyang manatili bilang House Speaker? Nakakainis na. Nakakainis na silang panoorin. Ako'y naiinis na rin. Malapit na ako magalit. Alam niyo una, disappointment, tapos frustration, tapos irritation, tapos yun, nakakainis, tapos nakakagalit, tapos nakakangit-ngit. Yun ang sukdulan. Kapag kayo hindi sumasang-ayon sa ginagawang panlalamang, kalokohan ng ilang tao. Alice Pineda, kung hindi ba pwedeng iba na lang ang ibotong speaker para di na sila nag-aaway ni Velasco? Hindi pwede ho yun eh. Ako, magsasabi ko ng damdamin ko. Sila nagkaroon ng gentleman's agreement. Bakit papasok sino man? Eto na naman tayo. Ganun ang ginawa ni Cayetano eh. Ang nag-uusap noon Romualdez at saka ang naglalaban noon, Romualdez at saka si Velasco. Biglang sumingit sa pila. Ako una. 15 months lang ako. Parang sa sine, yung pila sa sine, bigla na lang sisingit sa harap. Ito, Violeta, I disagree with you. Because, pag pinayagan na naman natin, iba na naman ang makinabang dito, what is the lesson? The lesson, manggulo ka. Stalemate, the whole process. Walang gagalaw. Baka sakali makatsamba ka. Pag pinag-usapan, come hell or high water, dumaan man ang unos, bagyo, lindo, lahat, tuparin mo ang salita mo. Parang itinaga sa bato yan. You have to now deliver your word. No one can come in and say, ako, mas magaling ako sa dalawang yan. I do not agree with that, Violeta. Alice Pineda, Kong, hindi ba pwedeng iba na lang? Ayos, siya pala yun. Si Alice Pineda pala nagsabi nun, hindi si Violeta. Pasensya na, Violeta. Alice Pineda said, hindi ba pwedeng iba na lang? Hindi pwede. Bakit? Di iba na namang storya to. Iba na namang kasaysayan to. Iba na namang telenovela yan. Mok Javier, mabuhay po, Kong. It's nice to be back. Hoy, si Mok. Maria Faye, yan po ba ang may malasakit sa taong bayan? Lahat ay pansarili. Lamang ang iniisip, pati Senado ay dinadamay sa kalokohan. Yan ang sinabi ni Maria Faye. Ricky de los Reyes, nakakainis talaga si Cayetano. Ayaw umalis sa pwesto. Mababawasan kasi ang pera niya. Naku, may paluhod-luhod pa. Pakitang tao lamang. Di naman makadiyos.
Hindi ka naman mananalo. Ikaw din may kasalanan kung bakit nawala ang franchise ng ABS-CBN. Tama po, pareho-parehong drama, no? Kumuha ng committee, kayo na mag-interpret ng desisyon. At sabi naman ng tatlong inatasan, sabi ng dalawa, guilty. No franchise. Sabi ng isa, hindi. Drama lang yun, drama. Actually, pare-pareho inutusan yun. Ikaw, no. Dalawa kayo, yes. Kaya, nawala yung franchise. Ito na naman, special committee. Committee ito. Kayo na lang makipag-usap sa budget. Usapin niyo mga kagawaran, mga sekretaryo. Busisiin niyo ang budget. Alam na niyo yung trabaho niyo, ha? Tiyakin niyo yung pondo ng tagig. Hindi gagalawin. Yung aking mga 100 million peso barangay hall, dapat hindi mabago, ha? Naka-ano na yan, naka-schedule na yan. Kailangan i-deliver ko yung mga barangay hall na yan. Sabi naman ni El Rey Villafuerte. O yung pondo ng Camarines Sur, ha? Ang hirap-hirap i-assemble yan. Kano ba yun? 17 bilyon? Baka mawala yun, ha? Binabalaan ko kayo. Kaya kayo in-appoint dyan para proteksyonan yung aming mga appropriation sa aming mga distrito. Medal Fabro. Minadali nila para sa kapakanan ng mga kakampi ni Cayetano. Baka mabukasan ang kanilang, yun nga sinasabi ko, for barrel. Kaya, lalo na ang pangkat ni Villafuerte na aabot 10 bilyon at Cayetano na aabot naman sa 12 bilyon. Si Medel, maraming impormasyon din. Agawad John Almin Jr. Kasalanan ng isa, sambayanan ng maghihirap sa ginagawa nitong Amerikanong to. One of these days na pag-usapan natin. Bubuhin ko lang lahat yung mga backgrounder. Emmy Gonzalez. Kong, ano po na po ang latest natin sa Congress? Magaling si Emmy. For the past so many days, puro Congress ang topic natin. MJ ako. Kong, bakit po sa mga nagaganap na kaguluhan sa Pilipinas, lalo na sa Congress, bakit inahayaan ng ating Pangulo? Hindi nga eh. MJ, nagalit na nga si Pangulo at kausap ng militar. Palagay ko, susunod dito, forsahan na eh. Pero Mr. President, you don't need to force those who are members of Congress who are thinking correctly for the country. We are ready to work. We have been deprived of our functions and our responsibilities of our representation by this leadership of the House. Kung meron kayong sisisihin, Mr. President, yung inyong running mate noong 2016. Joyce Marquez. Kaya po ginawa yun ni Cayetano ay para makaiwas kay Velasco. Tama. Ayaw niya talaga bumaba sa pwesto. Tama rin. Andre Custodio, kung bakit si Cayetano, Aka, Buhaya, hindi itutuloy ang sesyon. Dahil nga ayaw niyang dumaan yung October 14. Nakapagbitiw siya ng salita sa Pangulo. Eh. October 14, bababa na ako. Tapos tumawad siya. Baka pwede October 28, birthday ko. Baka pwede December, tapos na Pasko. Eh hindi pumayag si Velasco at saka Pangulo. Hindi, October 14. Napagkaisa ng October 14, eh malapit na. Ayun, pinagbakasyon lahat. November 16 na kami magkikita. In the meantime, yung budget, nakatiwangwang, yun ang galit ng Pangulo. Eh, sinusugal mo yung kapakanan ng mahihirap na umaasa sa budget ng gobyerno dahil lamang sa pamumulitika mo. At kayo namang mga media, lahat naman yun ang tama ang nangyayari, hindi yung kasalanan ni Velasco. Ano na naman ang ginawa ni Velasco? You're quoting liberally ang mga alipuris ni Cayetano. Making it appear ang may kasalanan naman dito si Velasco. Eh, yung tao sinasabi lang. Ako, umaasa ako sa salita mo, ha? Bababa ka. Hindi tayo magkakaroon ng anumang gusto. Noong isang linggo, nag-volunteer ko no, bababa na raw siya nung araw na yun. Ay, hindi naman pwede yung bigla ka magbibitiw. Kumpletuhin mo muna yung budget approval, doon ka magbitiw.
according to plans, dapat October 16, doon maaprubahan properly ang pondo, ang budget for second reading. On second reading. Kung natupad ang kasunduan at ang schedule ng Kongreso, October 16, aprobado ng budget on second reading. Pero ang ginawa niya, binaboy niya ang usapan. Ay, ano sabi ko sa inyo? Pag ang isang sugarol ay natatalo na sa mesa ng madyungan, ay guguloy niya yung mga pitya. Ayoko na. Tapos na ang laro. Lahat ng utang ko tabla na. Ay, hindi siya pa. Baka magulpi ka kung sa looban mo gagawin yan. Baka hindi ka makalusot dyan, Mr. Speaker. Sinta Galit from Abu Dhabi. Mahal ko Pilipinas. Stop corruption. I agree with you, Sinta. Mahal natin ang Pilipinas. May paggalang tayo sa Panginoon Diyos. Lahat ng mga pagnanakaw ninyo, tigil na. Miles Ilingan, thank you for making us understand better. Thank you, Miles, it makes a big difference for me to hear you say, nakakatulong ako sa paglilinaw ng isipan nyo. Kung hindi, mabobola kayo ng mga public relations program. Lahat ng politiko may mga public relations professionals yan. At kung pakikinggan lamang nyo yung mga pahayag, ang may kasalanan yung kabila palagi, actually nakasuto yung tatlong daliri niya sa sarili niya. Ikaw may kasalanan, ikaw gumagawa ng gusto eh. Tom Tapia, lubos na maraming nakakakilala kung sino ang hindi ikinahihiya ang garapalang kawalang yan. Kanya-kanyang pakita ng pagdepensa sa amo nila para makaparte sa election budget. Panggastos nila para matuloy ang mga gawa nilang baluktot. Pagpapayaman, Mr. President, what's happening to our country? Tanong ni Tom Tapia. Tom, unless we do something about it, our country will be in the wrong direction. But for as long as we have people like you and the rest of our Buhay Mahalaga crowd, we will continue to strive to help redirect the direction of our country towards a better future. Rosalinda Suzuki, nakinig po ako kanina sa The Source with Pinky Webb. Yes, si Congressman Barsaga. Ito yung nakakatulog na sa harap ng camera. Mukhang he is singing a different tune. Siguro natakot na sa pahayag ni Presidente. Dati, titigas nila magsalita. Medyo nawala po ang kayabangan. Ayaw na ayaw ko sa mga cohorts ni Cayetano. Sila ang mga nasusunod sa floor sa Congress. Rosalinda Suzuki. Adelita Tiraw, Kong, ang bayawak kasi pag kumapit sa sobrang dikit, kaya hirap kayong bunutin. Ha 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 ha. June Saleno, Congressman, mahal po kayo ng mamamayang Pilipino. Kaya po isa kayong makatao, magalang-galang at may malasakit sa bansa. Ganito na nga po yung kalagayan natin sa bansa, pero tinatarantado pa tayo ng mga taong sakim, gahaman, ganid at mga mukhang pera sa pwesto. Katulad ni Cayetano, 10 ng kanyang kasamahan at barkadahan. Ang Diyos ay di natutulog. Pagbabayaran yung lahat ng ang mga ito balang araw. June Hasa, sabi po ni Bobit Abila, incomparable daw ang ginawa ni Secretary Simato na lagyan ng dolomite ang Manila Bay. Pero sa tingin ko po, pagkatapos lang ng isang malakas na bagyo, masasabi natin na incompatible pala. Incomparable, walang kapantay,
at incompatible. Hindi natin pwedeng depensahan. Ay, indefensible yun. Incompatible, walang kapareho. Walang kapareho sa katarantaduhan. Dada Dixon, Kong, please ituloy mo itong ginagawa mo para sa kabutihan ng bayan. Ikaw ang pinakamagaling na fiscalizer na Pilipino. Salamat sa iyo. At ngayon naman ay babanggit ito, mga kasama natin, kapiling natin, Gia Gloria Barceval, Lydia Asis, Boyet Padilla, Esmeralda de Claro from Dasmariñas, Cavite, Nona Reyes from Melbourne, Australia, Nona Rojas. Ay, kamusta dyan sa Melbourne? Nona, ha? Kamusta lang sa mga kapwa natin Pilipino dyan? Nitz Carvajal Mo Aloro, Susan Arriola, Jasmine Sarmiento, Emi Gonzalez, Amelia Dolente, Maria Fe, Medel Fabro, Jenny Benedicto, Tagumpay de los Reyes Jr., Maxima Zara, Raul Pagunsan Jr. from Antipolo, Ricky de los Reyes, Armage Omerga, Carol Jeronimo, Richard Salazar. Ang dami, oh. Mok Javier, Sita Galit, MJ ako from Hong Kong, Lorena Maningding, Jingle Dingle, parang ano, Jingle Bell, Emily Bugaw, Jomar Gorilla, Zorilla pala, Zorilla, si Jomar to. Dora Kirapas, Baby De Castro from Batangas, Marge Merino, Fels Nebrao, Cherry De Guzman, Jawo Roca from Bahrain, all the way from Bahrain, Jawo Roca, Dolores Mescaliado from Pandacan, Manila, Philip Jordan Blancas, Shelenik Abrenica from Taiwan. Alam niyo Taiwan, napakagaling. Wala sila, para silang walang COVID problem doon. Pero meron, ha? Pero wala silang lockdown, wala silang mga deprivation of the economy and personal rights to move around. Pero minimize ang epekto ng problema ron. Taiwan. Elizabeth Capapas, Edgar Santos. Sa inyo lahat ay ang ating patuloy na pasasalamat. Keep it up. Join us every day, Monday to Friday, dito sa ating Facebook Live, Buhay Mahalaga. At nasamahan ko kayo. Ito po ang inyong lingkod, Lito Atienza, Congressman Lito Atienza ng Buhay Party List. At ang ating po naman programa ay Buhay Mahalaga. Hanggang bukas na muli. Ano ngayon, Biyernes na pala, bilis na panahon, ano? Hanggang Lunes na muli, magkikita po tayo. Stay safe and patuloy natin pagdasal ang ating bansa, ang mundo na ating ginagalawan at ang ating mga mahal sa buhay. Paging ligtas tayo dito sa pesteng ito, patuloy tayo humingi ng proteksyon sa Panginoon Diyos. Pagkat mahal niya ang Pilipino, pagtatanggol tayo. Hanggang Lunes, salamat po sa inyong pakikisa sa ating programa. Pakinggan natin ang napakagandang kanta, Pilipinas Kong Mahal. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin kong nagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang waya mo'y mabantayan, Pilipinas kong mahal. Ang
Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y bibigay. Tungkulin kong gagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang laya mo'y mabantayan, Pilipinas